Ano ang goal mo sa buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, bago po ako magsimula, gusto po munang batiin si Chairiel Capellan, Paul Isip, and Joy Vilinsunga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa spirito. The spirit is the immaterial part of man, often used interchangeably with soul, yet in Scripture, sometimes distinguished as the deepest seat of life, understanding and fellowship with God. It is by the Spirit that man communes with God. Unlike the body, the spirit does not perish, but returns to God who gave it. While man is a unity of body and soul/spirit, his spirit is not autonomous. It is utterly dependent on God's sustaining grace. Because of sin, our spirits are dead apart from Christ. But through regeneration, the Holy Spirit renews us, making us alive to God and enabling us to worship Him in spirit and in truth. John chapter 4 verse 24. Minsan po, pinapaliwanag ko po yung spirit tsaka yung soul na iisa lang, no? Minsan ganun ko siya pina-explain. Hindi po ako naniniwala na yung tao ay tripartite. Ibig sabihin tatlong bahagi. Naniniwala ako yung tao dalawang bahagi lang. Immaterial and material. Katawan at spirito. Now, minsan po, kung napapanood nyo yung mga videos natin in the past, pinapaliwanag ko po yan ng ganito. Sa Genesis po, nung nilikha ng Diyos yung tao, merong katawan, hininga ng Diyos, that's the spirit. Okay? Yung combination ng spirit tsaka nung body, yun ay tinatawag na living soul. Kaya po, I hope huwag tayong malito doon, no? Now, basahin po muna natin sa Zechariah chapter 12 verse 1. Ito po yung verse natin ngayong araw. The Lord who stretches out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the human spirit within a person. So, yung Diyos po, siya po yung lumikha ng spirito natin na nasa loob na. Basically, ganito po yan, no? Noong tayo po ay nabuo sa sinapupunan ng ating magulang, yung sperm cell ng tatay natin, tsaka yung egg cell ng nanay natin, nung nag-combine sila, nung nagkaroon ng conception or na-conceive, at that point in time, nilikha na rin ng Diyos yung spirito. Maraming mga theories po dyan. Mahabang usapan po yan sa seminary na pinag-uusapan namin yan. May mga books na tinatalakayan. Pero ako po, ito po yung personal view ko na yung upon conception, yung sperm cell and egg cell, yung nabuo tayo doon sa sinapupunan ng ating nanay, kasabay na rin po ay binigyan ng Diyos, lumikha ang Diyos ng spirito para doon sa ating lupang katawan. Kaya po sabi rito, ang salita ng Panginoon laban sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at naglatag ng lupa at lumikha ng spirito ng tao sa loob niya. Now, napakalaga po nito mga kapatid kasi maraming tao hindi naniniwala sa spiritual realm. Maraming tao, alam niyo po, yung isang atheist o hindi naniniwala sa Diyos, malawak po yung ano po niyan, yung implication. Halimbawa, kung ikaw ay isang taong di naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa spiritual, you must believe that, pag namatay ka, yun na yun, wala nang kasunod. Hindi ka naniniwala sa spirito, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa angels and demons, you don't believe in heaven, you don't believe in the afterlife. Para sa'yo, kung ano yung nandito sa mundo, yun na yun. Lahat ay laman lang, walang spirito. Para po yun sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Now, tayo po na naniniwala sa Diyos, malaki rin naman yung implication nun sa atin. Kung sa kanila, malaking implication nun, kumbaga, filosofiya nila sa buhay yon, sunod-sunod yun, no? Diretso na yun ng kung saan man sila dadali ng Panginoon. Pero tayo, meron tayong filosofiya, naniniwala tayo sa Diyos, therefore, naniniwala tayo sa angels and demons, naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, we believe in the Holy Spirit, we believe in heaven, we believe in the Spirit. So, point number 1, the Spirit was formed by God within us. Hindi tayo naniniwala na tayo ay laman lang, na pag namatay, tapos na.
Na yung buhay natin panglupa lang. Yung buhay natin hanggang dyan lang sa hantungan natin kung saan tayo ililibing at maaagnas. Mga kapatid, kung naniniwala ka sa Biblia, you must also believe that God formed the Spirit within us. Lumikha ang Diyos ng Spirito. Doon pa lang, sa sinapupunan ng ating nanay, lumikha ang Diyos ng Spirito para magkaroon ng Spirito yung ating katawan. Ano pong implication niyan? Number 1, the Spirit will return to God upon death. Dahil yung Spirito po natin ay ibinigay ng Diyos sa atin, pag tayo'y namatay, yung Spirito natin babalik sa Diyos. Saan po nakasaad yan? Yan po yung nakasaad sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Sabi po rito, and the dust returns to the ground it came from. So, ito po ay may allusion patungkol kay Adan. Si Adan po kasi ay nilikha sa putik o sa clay. Now, tayo po ay galing kay Adan. Lahat po tayo ay lahi ni Adan. Kaya po pag namatay tayo, babalik din tayo sa alabok. Kaya sabi po rito, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang spirito, ito yung galing sa Diyos, ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Sa English po, and the Spirit returns to God who gave it. Pause muna tayo mga kapatid. Isipin natin mabuti. Pag tayo inamatay, yung ating lupang katawan ay maaagnas, matutuyo, magiging babalik sa alabok. Pero, our life doesn't end there. Meron pang afterlife. Meron kang spirito. At yung spirito mo babalik sa Diyos. Napakalaga po mga kapatid. Kasi kailangan malaman natin na tayo pala ay mga immortal. Ulitin ko. Kailangan malaman natin na tayo pala ay pangwalang hanggan. We are not temporal beings. We are eternal beings. Ibig sabihin po, bagamat tayo may panimula, tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay na hindi nagtatapos. And pangatlong puntos po, the Spirit will possess a renewed body. So, yung Espiritu natin, makakasama ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po yun permanent status. Ibig sabihin, yung Espiritu natin, nag-aantay pa ng resurrection. Kasi po, ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, ang lahat ng mga mananampalataya ay bubuhayin niya mag-uli, at yung Espiritu ay magkakaroon ulit ng laman. Magkakaroon po, ito po yung pwede nating tawagin na kumbaga, kung tayo ngayon ay new creation na, ito yung ultimate new creation. Talagang, po ito, parang sa Garden of Eden, no? Yun po kasi ang goal talaga ng Diyos, ipanumbalik yung Garden of Eden, yung original plan niya. Yun ang mangyari sa atin. Yung walang kasalanan, walang kamatayan, walang paghihirap, walang gutom, walang sakit, walang pagkaagnas. So, yun po yung gusto ng Diyos. At gusto ng Diyos na lahat tayo maging katulad ng kanyang anak. Yan po yung ultimate plan ng Diyos para sa atin to become like Jesus. So, the Spirit will possess a renewed body. Sa muling pagbalik na ating Panginoong Jesucristo, yung ating spirito ay magkakaroon ulit ng panibagong katawan. Yan po ay magaganap sa resurrection. Now, application number 1. Ito ba ay pinag-aaralan lang natin para lumalim lang yung ating kaunawaan sa theology? Or ito ay may implication sa ating mga buhay? Kumbaga, very practical din. Kaya po, umpisa natin yung application natin. Number 1, see yourself as immortal. Hindi po tayo, minsan hindi po tayo aware, no? Or minsan, nasa isip lang natin, no? We will live forever. We will be with Jesus forever. Pero minsan pag nag-iisip tayo, laging hanggang panglupa lang. Laging hanggang pangmundo lang. Hindi natin iniisip na yung buhay natin sa mundo, it's just the beginning. Simula lang. Hindi yan yung bulk ng buhay mo nasa ganitong kalagayan. Mga kapatid, we will live forever. You are immortal. You have to see yourself as immortal. Kaya po lahat ng gagawin natin ngayon, makabuluhan. Bakit? Kasi, kung ano yung ginawa mo sa lupa, makikita mo pa yun ng pangwalang hanggan. Makabuluhan ang buhay. Now, ikumpara natin sa halimbawa, no?
Yung buhay natin hanggang dito lang talaga sa lupa. Kumbaga, pag namatay ka, that's it, no? Let's say, totoo yung mga paniniwala ng mga atheist, ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, wala talagang kabuluhan yung buhay. Lahat ng gagawin mo dito sa mundo, it's meaningless. Kahit pa magpakabuti ka, kahit tumulong ka sa kapwa mo, or magpundar ka ng mga ari-arian para magkaroon ka ng masayang buhay dito sa mundo together with your family, lahat naman pala tayo mamamatay and that's it. Why not take your life now? Diba? Kaysa magdudusa pa tayo dito sa mundo. Kaya po yung paniniwala na walang Diyos, nihilistic po yan. Ibig sabihin nothingness, walang kabuluhan, walang meaning ang buhay. Bakit? Mamamatay ka rin eh. Lahat ng ipinundar mo, pinaghirapan mo, mawawalang kabuluhan din. Kasi yung makikinabang yan, mamamatay din sila. And in fact, sa paniniwala ng mga hindi naniniwala sa Diyos, yung earth natin magugunaw din someday. Yung araw natin, may hangganan din yan. Pag nawala yung araw o sumabog yung araw or kung ano man, yung earth din mawawala, maglalaho din. That means everything is meaningless. Pero tayo naniniwala sa Diyos. Lahat ng gagawin mo ngayon makabuluhan because we will live forever. Point number 2, because of that, plan for both the short term and the long term. Mga kapatid, pag nagpaplano tayo, laging may short term, may long term. May temporal, may eternal. May plano ka ngayong araw, may plano ka bukas, may plano ka next week, may plano ka next year. Pero wag nating kakalimutan, mga kapatid, na yung plano natin dapat pang walang hanggan. Ano yung ginagawa mo ngayon na may epekto sa pang walang hanggan? Mamaya plano tayo ng plano, puro short term. Hindi naman pala natin napapaghandaan yung pang walang hanggan. Yung mga mahal pala natin sa buhay, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung anak natin, kapatid, asawa, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Puro tayo plano, anong kakainin, sang mall tayo pupunta, saan tayo papasyal. Ang plano natin, puro panlupa lang, puro hanggang dito na lang. Pero hindi naman tayo nakapaghanda para sa pang walang hanggan. Kaya mga kapatid, you have to realize na, teka, immortal tayo eh. Meron tayong spirito eh. Kaya pag nag-isip tayo, we think short term and long term. Pinaghahandaan natin yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga kapatid, isa sa pinaghahandaan natin, Judgment Day. You and I will face the Lord Jesus Christ someday. Ano sasabihin mo sa Kanya pag umarap ka sa Kanya? Preparation po yan, long term. Number 3 po, make a difference today and for eternity. Make a difference today. We want to make a difference. Gusto natin na yung mundo na ito, iwanan natin. Pag tayo namatay, iwanan natin na mas maganda. Meron tayong nagawang mabuti dito sa mundo na tutungtungan ng susunod na henerasyon. Alam niyo po, pag naging matagumpay ka, kaya ikaw kapatid, huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Kasi yung tagumpay mo, dyan tutungtong ang susunod na henerasyon. Lahat ng pinaghirapan mo, dyan tutungtong ang susunod na henerasyon. Ang yung mga anak nakasalalay dyan. Isipin nyo na lang, no? Meron akong kakilala na yung magulang niya hindi nakatapos. Kaya yung buhay niya, lumaki siya na sobrang hirap, no? Pero siya, nakapagtapos siya ng pag-aral, nakapagpundar siya ng, negosyo. Kaya yung sumunod na henerasyon, tumutungtong naman doon sa kanyang tagumpay. So, we have to make a difference now. Pero hindi lang for today, we also have to make a difference for eternity. Kaya nga po laging short term, long term. Today and for eternity, yung ating mga plano. Huwag kang papayag na isa lang yung buhay mo, hindi ka pa magtatagumpay. Kailangan mo magtagumpay ngayon. You have to make a difference in your life, in the life of your family, in the life of your children, and for the next generation. At ang pinakamagandang pamana mo sa iyong pamilya at sa susunod na henerasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. That's for eternity. Ganun katindi yung impact. Huwag mong kakalimutan, yung success mo, walang kabuluhan yan kung hindi naman nakakilala kay Kristo ang iyong pamilya. Now, para po sa ating discussion, what is your ultimate life goal here on earth? Pangalawang tanong, is it truly worth pursuing? Tayo po'y manalangin. Father, I acknowledge that my life and breath come from you alone.
Thank you for giving me a spirit capable of knowing and worshiping you, and for renewing me through the Holy Spirit in Christ. Forgive me for the times I live just for myself. Forgive me for not focusing on what really matters. Strengthen me each day to walk in holiness. Worship you sincerely and depend on your sustaining grace. May my spirit glorify you until I return to you. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.